pinangkakantyaw po ng mga BBM supporter. Ito po ang sinabi, no? At the moment, the BP is not considered relevant to the responsibilities of the membership in the NSC. Ito po, hindi lang po to, alam nyo kayong mga, kayong mga ano, mga anti-Duterte, no? Huwag nyo pong ikatuwa yan. Dahil ikapapahamak po ng bansa natin yan. Tandaan po natin, ano man ang mangyari kaya po tayo nag-e-elect ng Vice President. Dahil ano man ang mangyari sa presidente, Vice President po ang hahalili. Ang pinag-uusapan po diyan, no? Ang pinag-uusapan po diyan sa National Security Council, kung yung mga security threat, yung mga plano po para sa seguridad ng bansa. Paano na lang, no? Kahit na sa anumang kaparaanan na wala po ang kakayahan ng Pangulo na maging mamuno. Di ba ang laki ng hahabulin ng Vice President? Kasi hindi niya kasama ngayon sa National Security Council. Ang nakakatakot pa dyan, yung pattern ng mga Marcos, no? Yung dati niyang presidente ng tatay ni Marcos, tinanggal din. Tapos nagbigay daan, no? Pagkatapos ng ilang panahon, tinanggal din sa pamamagitan ng tinanggal din sa NSC yung kanyang Vice President. Kalimutan ko yung pangalan, Lopez yata yung apelyido nung Vice President nung tatay ni Marcos na tinanggal niya sa NSC. Tapos nagdeklara po ng martial law. Hindi po natin sinasabi, hindi po ako nagsasabi, no? Pero nagsasabi po niyan si Vic Rodriguez na tila baka mauwi Fernando Lopez na baka mauwi na naman to, no? Yung pagtatanggal na to. Tsaka hindi lang po, no? Alam nyo, ang ganda po ng hindi si Lopez po, Tolentino. Hindi po naging Vice President si Tolentino. Okay. Natawa ako kay Tolentino. So, balikan ko lang po yung pinupunto ko, no? Eto po ba, ang dami po kasi nagtatanong yung pattern, tsaka katunog pa, di ba? Executive Order 81. Samantalang yung martial law, 1081 yata yun, no? Parang ayaw man namin isipin. Tapos eto mga nangyari, kasi siga napakasiga po ang mga deklarasyon, no? Parang, ano ngayon, may magagawa ba kayo? Tinanggal namin si VP Sara, may magagawa ba kayo? Ano ko lang, no? Dumalaw kasi kami kay Pastor. Tinignan lang namin yung kalagayan niya. Siyempre, hindi naman tayo magkukwento kung anong mga nakita natin doon. Yung mga sinabi niya lang na mga pwedeng gawin, no? Si Pastor, bilib ka Nakakabilib po yung mga tao, no? Yung nakakulong ka na't lahat, pero yung iniisip mo, yung kapakanan pa rin ng no? Pasensya na kayo, Dati kasi hindi ko pa na-meet si Pastor. First time ko na-meet. Pastor Kibuloy po yung sinasabi ko. First time ko po. No? Talagang, no, very supportive sila ni Marcoleta. Si Marcoleta talaga, kandidato ko na yan bago ko nakilala na-meet si Pastor Talaga palang may sila ni Marcoleta, no? Gusto talaga nilang manalo, yung magsuportahan silang dalawa. Sabi ko, ang galing naman ng lineup ng mga utak namin. Di ba, matagal na natin si Marcoleta Pero nakakatuwa po, very practical. Ang sinasabi niya, yun yung sinasabi natin dito Kaya lang may nakausap siya yung mga train system
do'n ako bilib na bilib, eh. 'No, yung kasi parang imposible 'di ba, ang Pilipinas ay nabubuo ng mga ano, ng mga pulo-pulo. Pero nakikipag-usap po siya sa mga engineer ng China. Sabi niya, kaya bang gawin ng China na pagdugtong-dugtungin sa train system yung Pilipinas, mula Aparri hanggang Hulo? Putya, sabi ni pastor pinakitaan daw siya ng ano, eh, pinakitaan siya ng mapa ng China. Nakita mo ba 'tong mapa ng China, pastor? Eto lang kayong Pilipinas, oh, gamunggulo yung Pilipinas kumpara sa China, eh. Kung nagawa nilang pagdugtong-dugtungin yung China ng train system, kaya din namin gawin 'yan, maliit na bagay lang 'yan. Ang pino-point lang ni pastor sa nung nag-uusap kami, parang yung budget natin, 'no, budget natin kung hindi nanakawin, kung magfo-focus ka lang sa infrastructure, alam niyo matagal na natin sinasabi 'to, matagal na natin sinasabi rito na wala pong yumaman na bansa na hindi nag-invest sa infrastructure. Pero kay pastor kasi, nakakausap niya kasi yung mga engineers, nakakausap niya, nakakapaglakbay kasi siya, eh. Alam niyo, totoo yun, 'pag naglakbay kayo sa ibang bansa, makikita niyo po yung pagkakaiba ng mga infrastructure natin, lalo na po yung mga train system kahit sa Hong Kong lang. Makikita niyo po ang layo-layo natin, eh, 'no? Ang layo-layo talaga natin. Kayang-kaya po, eh. Kaya po talaga ng technology. Yun lang po 'no. Kaya nga sabi ko nga, panahon ni Duterte ano na tayo, eh, friends to all enemies to na tayo, eh. Bumalik na naman tayo na kaaway na naman natin yung China. Eh, sa totoo lang po, naging interesado nga ako, eh, yung sinasabi ni pastor na yung Africa halos lahat yan China na yung Belt Road Infrastructure o infra. Sabi ko sayang 'no, dun na tayo patungo, eh. Si Duterte naman hindi naman po kasi ang pangit kasi pakinggan na pro-China kasi kayo. Tinatali niyo tayo ro'n. Si Duterte kaibigan niya si Donald Trump, eh. China ba si Donald Trump? Sana, sa totoo po, sana yung mga praktikal po katulad ni Donald Trump, negosyo lang, hanap buhay lang, pagkita lang. Kaya ako mas gusto ko si Donald Trump, eh. Negosyante yan, kumikita yan, 'di ba? Totoo 'yun. Pero mas gusto ni Donald Trump yung peace. Bakit? Eh, negosyo niya ano, eh. Ano ba negosyo ni Donald Trump? Hotel, anong tawag diyan, yung mga ano siya 'di ba, real property, 'di ba? Lupa, tatayuan niya ng mga naglalakihang hotel. Kailan po magbo-boom 'yun? Kaya ako okey ako kay Donald Trump, eh, tuwang-tuwa ako kay Donald Trump, talaga. Hindi po dahil sa ako'y Amerikano 'yan, kaya mali po 'yung sinasabi niyo na 'pag Duterte, pro-China ka lang, anti-US, kalokohan po 'yun. Si Duterte po talagang gusto niya talaga umunlad na 'yung bansa. Yung mga utak na ganito, Duterte, itong si Pastor Kibuloy, kung ganyang mga utak sana meron tayo, VP Sara, yung marunong mamuno. Kaya nakakabilib talaga si ano, si Pangulong Duterte. Kita niyo naman, real estate kasi si Donald Trump, eh. At ang real estate nagbo-boom 'yan sa mapayapang mundo. Yung mga ibang presidente kasi ng US, kumikita sila sa digmaan, eh. Dun sila nakakontrata, eh. Kita mo, ang katambal ni Donald Trump, si Elon Musk na Tesla, 'di ba?
Hindi po tayo hindi po tayo tumatakbo, eh. Anyways, nagugustuhan ko yung mga very practical. Yun na rin kasi sinasabi natin, eh, nagkaka-align-align, na-align. 'Di ba 500 billion? Alam niyo po, tinanong tin nag-rough estimate sila si Pastor Kibuloy magkano yung train system na magkokonek-konekta. More or less, ang binanggit ni pastor parang $10 billion. Eh, sabi ko yun yung ano, yun yung presyo ng ayuda natin. Kung yung ayuda natin talagang ginamit natin sa infrastructure, talagang trabaho talaga 'no, trabaho talaga. Okay, punta na po tayo dito sa na-share ko lang, natuwa ako. Kaya biglang napasuot ako nito, eh. Number 52. Yung mga iba po siyempre putya hindi makikita, alangan naman mayat-mayain ko kayo. Suportahan din po natin siyempre si Marcoleta, magka-tandem talaga. Gusto ko si Marcoleta kasi yung batas naman, 'no, nakita niyo naman yung kaalaman niya sa batas. Tapos magsusuportahan 'yan 'no, pagdating sa January 13 'no, mukhang tuloy na talaga. Eh, talagang ako hindi man ako iglesia, pero kung ako po naririnig ng mga pamunuan ng iglesia, sana po ituloy niyo. Kasi tignan niyo, ayaw talaga, ayaw talaga ng, Kongreso na tantanan si VP Sara. Talagang isasampa nila yung, impeachment. Kaya lang sabi ko nga kakaiba 'no, nag-iipon sila ng marami. Dati kasi 'pag may kung sino yung nauna isasalang na, 'pag, walang form and substance, reject. Tapos, next year na uli. Eh, eto ayaw i-submit, eh. Talagang tinitignan, alam niyo kung dalawa yung tantiya ko diyan, eh, kaya hindi nila pa pinag-uusapan 'yan. Una, walang numero, 'di ba? 103 kung meron 'yan, pasok na 'yan. Ikalawa, mukhang matatalo talaga sila, wala talagang matibay, eh. Kung Duterte ka, mas gusto ng mga Duterte supporter na ituloy yung impeachment kasi puwede mong ipagtanggol ang sarili mo, eh, 'di ba? Unlike sa kontrolado nila 'pag yung ano lang, eh, sa Congress lang, eh, tanungan portion lang. Mas gusto natin yun, yung may kakayahan ka na magtanggol. Anyways, punta po tayo sa iba pa 'no. Ito po si Magalong. Ito first time ko 'no, 777. Sabi ni Magalong, grabe talaga 'tong ano 'no, grabe 'tong Congress, etong House of Representative. 'Pag namigay daw ng pera akala mo kanila, eh, tapos balon talaga, parang walang katapusan. 'Di ba yung pamimigay? Eto binulgar ni Mayor Magalong ng Baguio, meron pong 777. Kaya pala atin ng atin ayon kay Magalong itong mga congressman, 'pag umattend ka pala diyan sa mga ano 'yan, Bagong Pilipinas Caravan ba, hindi ko alam kung anong tawag diyan, eh, yung pamimigay nila, 'no? 'Pag umattend pala diyan, may 777, 7 million AIC, 7 million AKAP, 7 million tupad na ibibigay na pondo ng mga congressman. So 21 million. Kung naka-attend ka ng 4 na beses, grabe. Kaya pala gano'n na lang ipagyabang 'no, kaya ang Bangon Pilipinas, 'yan, PER. Alam niyo po, eto lang po ang pinakamakakapal talagang mukha ng mga congressman. Biruin mo pagmamayabang niyo habang yung mga mahihirap, halos walang makain o niloloko pa rin nila, eh. Yung mga mahirap anong sinasabi nila, 26 magkano ba, ₱21, hindi ka na mahirap? Bagong Pilipinas Serbisyo Fair.
'Pag umattend ka pala dun 21 million kaya pala napakaraming congressman umattend dun. Pabulaanan niyo 'yan. Ayan oh, Mayor Magalong ang nagsasabi. Sige nga, ipatawag niyo nga sa Congress 'yan, si Mayor Magalong. Isa po 'yan sa pinaka-respetable mayor sa buong Pilipinas ngayon. 65 pesos isang araw, hindi ka na mayaman, ay hindi ka na mahirap. Thank you very much kay Ryan and Eddie. Iba na talaga tama ng gobyerno 'to, karemare-marim. Kaya po sa mga kasama po namin, mga kapatid naming mga Iglesia ni Cristo, tuloy niyo po. Kasi ang dami pong gustong sumama, promise. Maraming sasama diyan. Hindi lang yung grupo niyo. Kaya lang siyempre kayo pinaka-organize, eh. Para 'pag nakita po na milyon-milyon yung mga nag-rally, makakapag-isip na po yung mga naghihintay po ng mga nasa ledgi-ledgi. Pag-iisipan mo talaga, eh. Eto pa po, mabuti naman. Eto po kahit po kalaban natin 'to sila Nery Colmenares, wala kang magagawa sila yung ano, eh. Eto sabi ni Nery Colmenares, ang kapal ng mukha ng SSS na magtaas ng contribution rate. Habang hindi pa nga naibibigay ang pangakong dagdag pension, SSS is just like PhilHealth which is obsessed with its funds rather than benefits of its members. The SSS should focus first on improving its collection efficiency and reducing unnecessary expenses before implementing any rate increases. Yan po ang pahayag ni Nery Colmenares ngayon. Talaga po ang kakapal na mukha nyo. Pero mas makapal po yung mga BBM supporter. Alam niyo po kung bakit? Isinisisi po nila yung pagtataas ng SSS ngayong 2025 kay Duterte na presidente from 2016 to 2022. Wala na talaga wala na po sa hulog maski po yung mga supporter, no? Si Duterte daw 'yan. Kay Duterte raw batas 'yan. Si Duterte daw pumirma ng batas. Alam niyo po, yung batas po na eto nakakatawa sila, eh. Yung composition ng NSC binago ni Marcos, eh. Hindi, nasa pinirmahan daw ni Duterte na batas. Sa mga nagtataka, no? Pumirma daw ng batas na taon-taon daw mag-i-increase yung contribution yung SSS. Alam nyo, nung panahon ni Duterte, nung pinirmahan ni Duterte yan, paunlad ang Pilipinas. Kumikita tayo, may maraming pumapasok na foreign investment, no? Kumikita yung bansa natin, papunta po tayo sa payaman po ang Pilipinas. Pag mayaman po ang Pilipinas, okay lang yung magtaas ka. Pero adjustable po yan. Depende po sa Pangulo yan. Hindi nyo po pwede. Pag masama epekto, isisisi nyo kay Duterte, yung NSC nga, eh. Executive order lang, natanggal si BP Sara at yung mga dating presidente. Pwedeng gawin, eh. Si Duterte, nung panahon ng pandemya, hindi niya pinatupad yung batas na yan. Hindi niya pinatupad yung batas na yan nung panahon ng pandemya. Kasi pwedeng gawin ng presidente yun. Taghirap na nga ang Pilipinas. Magtataas pa kayo ng SSS. Tapos, ang masakit, isisisi nyo pa sa dating Pangulo. Ito po ang nakakatawa. Alam nyo, wala na talaga sa hulog din, pati itong DSWD. No? Sabi nitong DSWD, si Gatchalian, tinanong siya, no? Kasi may panukala si para hindi magamit yung AKAP at iba pang mga ayuda, pwede ba i-suspend nyo pag election period? Pwede, di ba? Kung tayo mag-isip,
Puwede bang mag-suspend sa election period? Ang danger lang naman yan yung fresh pa, eh. Kasi ako ganito 'no, proud I am here, Sir Buds. Teka basahin natin yung science, eh. Handang-handa na po kami sa January 13. Thank you very much po. Okey. Opo, sumama po kayo, nag-imbita po yung iglesia. Ako sasama, eh. Eh, pumayag yung ano, COMELEC, eh, walang ban, eh. Kaya lang, DSWD sabi niyo kayo may control, eh, 'di ba? Sila daw yung may control ng pamimigay ng akap. Ang tanong ko lang, bakit may mga politiko sa bigayan ng akap? Kasi ang alam namin yung 4-piece walang politiko, eh. Bakit? Direkta sa ATM, eh. Nakapila lang. Nung ako po ay nasa gobyerno, land bank kasi yan, eh. Kaya yun sa'min sa land bank Tungko, mautak yung land bank, eh. 2 po pila. Kasi mabubwisit yung mga magwi-withdraw sa land bank kung pipila dun sa ano. So, yung 2 ATM, yung isa exclusive para sa mga 4-piece. Ang galing ng ginawa, eh. Yung isa walang pila, pero dapat hindi ka 4-piece. May bantay dun. Ano ka, 4-piece po o dun ng pila. Kayo po, hindi magwi-withdraw lang ako ng ano, sweldo ko. Sweldo ko sa DepEd. Dito po kayo. Ayun po, eh, DSWD. Yung akap, ano pala yung pinamimigay nila Martin? Kung sinasabi niyo na walang kinalaman yung mga politiko.